Lahat ng Pilipino, otomatiko ng miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare Act na pinirmahan ni Pangulong Duterte. Layunin din ng naturang batas sa magtayo ng mga dagdag na ospital sa mga liblib at malalayong lugar. Tinutukan niya ni Lay Alves. Sa pirma ni Pangulong Duterte, ganap ng batas ang Universal Healthcare Act. Sa ilalim nito, lahat ng Pilipino, kabilang ang mga OFW na nasa ibang bansa, otomatikong enrolled sa PhilHealth. Pinalawig din ng batas ang PhilHealth coverage kung saan ang bawat isa bibigyan ng access sa kinakailangang medical, dental at emergency health services mula sa check-up pa lang hanggang sa gamutan. UHC is both a vision and a commitment to the health of all Filipinos by providing the full range of high-quality care services from preventive, promotive, curative, rehabilitative, and palliative at affordable cost. Kasama rin dito yung free consultation, laboratory and diagnostics, and medications. Kung sa accredited private clinics naman magpapatingin, bahagi ng babayaran ay sasagutin na ng PhilHealth. Para sa inpatient services naman na naka-admit sa basic accommodation, 100% ng gastos ay sagutan ng PhilHealth. Pero kung semi-private o private ang kwarto, bahagi lamang nito ang babayaran ng PhilHealth. Bawat isang Pilipino magre-rehistro sa isang public o private primary care provider na doktor o nurse. Ito ang magbibigay ng kinakailangang outpatient service o kung kailangan, sila ang magre-refer sa espesyalista. Layunin din ng batas na magtayo ng mga karagdagang ospital sa remote areas. Sa ngayon, aminado ang DOH na 70% pa lang ng public hospitals ang nakakatalima sa no-balance billing policy. Sa kalaunan, Sa mga serbisyong kinakailangan ng specialty care like heart, lung, kidney. So itong mga ito, dyan ay malamang ma-zero co-payment na tayo dyan. 257 billion pesos ang kailangang pondo para sa unang taon ng implementasyon ng Universal Healthcare. We hope nga that the additional taxes, sin tax would be enable na masustain natin yung program ng Universal Healthcare. May 180 days ang DOH at PhilHealth para balangkasin ang implementing rules and regulations ng nasabing batas. Para maengganyo ang mga mamamayan na magbayad ng PhilHealth contribution o yung mga tinatawag na direct contributor, may ilalaan daw sa kanilang mga karagdagang benepisyo na hindi makukuha ng mga hindi nagbabayad ng kontribusyon. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.